Ang kwentong ito ay nagsisimula noong dalawang malalakas na puwersa ang naglaban upang makuha ang kontrol ng Alkite. Sa isang panig ay naroon rin ang mga immortal na mga nilalang na hindi tinatablan ng kamatayan, sa kabilang banda naman ay naroon ang mga mortal na mga nilalang na may limitado ang buhay. Ang malaking labanan na ito ay tinawag na digmaang immortal na nagbunga ng pagkahati ng mundo at nagdala ng kalupitan na hindi pa nakikita noon. Sa isang bahagi ng labanan ay makikita natin ang isang immortal na gumagamit ng kanyang mahika para talunin ang maraming mortal, gayunpaman sa dulo ng lahat ng ito ang kapalaran ng mundo ay nakasalalay sa huling laban ng dalawang lalaking ito. Sa isang panig ay naroon si Belswalt at ito ang Dark Lord at pinuno ng mga immortal, sa kabilang panig naman ay naroon si Gram at ito ang bayani na nakatanggap ng banal na espada na si Yord mula sa Diyosa na si Meldia. Sa simula ng laban ay lumalamang ang Dark Lord kaso lang noong taong 1579 ng Continental Period, sa ika-12 araw ng buwan ng Dragon ay natapos ang kwentong ito. Sa sandaling iyon sa wakas ay natalo ng bayani ang Dark Lord, sa kabila ng kanyang sugat ay pinuri ng Dark Lord ang bayani at hindi lamang sa kanyang lakas kundi sa kanyang tapang, alam din niya na mas mahusay siya sa mga mortal pagdating sa estratehiya, lakas, kapangyarihan at lahat ng bagay kaya tinanong niya si Gram kung bakit siya natalo. Sumagot si Gram na ito ay dahil sa buhay at ipinaliwanag niya na ang pagkakaroon ng buhay ay tila nagpapakita ng kahinaan ng mga mortal, pero ito rin ang dahilan kung bakit ginagawa nila ang lahat upang mabuhay at ang kanilang kahinaan ang nagtutulak sa kanila upang maging mas malakas at sa ganitong paraan, nakikita nila ang ningning ng buhay. Ngunit hindi naniwala ang Panginoong Madilim at sinabi niyang hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagkatalo, ipinunto ni Gram na sa kabila ng lahat ay tinalo nila siya at naniniwala siyang ang tagumpay na ito ay dahil sa liwanag na taglay ng mga mortal. Pagkatapos nito ay binigyang diin ng Panginoong Madilim na dapat mag-ingat si Gram dahil kung saan may liwanag na tiyak na may kadiliman, at habang may kadiliman at muling babalik siya sa harap ng liwanag paulit-ulit kaya't tinawag siyang hari na hindi natatalo. Sinagot siya ni Gram na haharapin niya ang kadiliman anumang oras na kailangan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap nagpaalam ang Dark Lord kay Gram, sapagkat siya ang magiging pinakamatinding kaaway ng bayani at unti-unti siyang naglaho at nang tuluyan siyang mawala, nagpaalam din si Gram na kinilala si Belswalt bilang ang pinakakinamumuhian niyang kaaway. Lumipas ang maraming taon at muling nagising ang ating bida at ito ang Dark Lord at pagbangon niya, kinilala niya si Machina na nagbigay ng kanyang pagbati at ipinahayag nito na siya nga si Machina Sudge at ito ang Dokesa ng Liwanag, isa sa 6 na haligi ng kadiliman. Humingi siya ng tawad sa Dark Lord sa kanyang anyo subalit sinabi niya na wala itong kahalagahan, ang mahalaga ay nakumpleto ni Machina ang Meta Noel at isang ritual ng muling pagkabuhay kaya't ngayon ay nabubuhay muli ang Dark Lord. Tinanong niya kung nasaan sila at ipinaliwanag ni Machina na nasa katedral ng dungeon ng Neld sila, sa ilalim ng istasyon ng Shinjuku at bagaman hindi ganap na nauunawaan ng Dark Lord ang lugar na wala siyang pakialam, ang mas mahalaga ay nagbalik siya at inanyayahan niya si Machina na muling sumama sa kanya upang sakupin ang Nade. Ngunit ipinaliwanag ni Alvina na ang mundo na kanilang dapat sakupin ay nawasak na at sa kanilang paglalakbay, ikinwento ni Alvina na halos 80 taon na ang nakalipas nang magdanas ng walang katulad na sakuna ang mundo nila ng Alna at ang lupa, na isang mundo mula sa ibang dimensyon. Dahil sa sakunang ito ang dalawang mundo ay nagsanib at ang pangyayaring ito ay nakilala bilang fantasy, nagdulot ito ng malalakas na lindol at sa loob ng unang 3 taon ay halos 70% ng populasyon ang naubos at dahil dito, bumagsak ang mga gobyerno at bawat lungsod ay may sariling pamahalaan na parang mga malalayang estado. Bukod pa rito ay may 2 malalaking digmaan ang naganap sa pagitan ng mga lungsod at matapos ng mga ito, unti-unting naghihilom ang mga sugat ng mga labanan at ganito na ang kalagayan hanggang sa panahon nila ngayon, ang teknolohiya ng lupa ay mula sa industriyal na sibilisasyon. Pinagsama sa teknolohiyang pangmahika ng Alnade kaya't napabilis ang pag-unlad ng bagong mundo, sa kasalukuyan sila ay nasa taong 279 ng pinagsanib na panahon at ipinakita ni Alvina sa Dark Lord, ang bagong mundong tinitirhan nila na ikinagulat ng Panginoon. Tinanong niya kung ano ang nangyayari kaso matapos ang ilang minuto, kumalma siya at napansin ang malaking pag-unlad ng sibilisasyon ng mga mortal at di makapaniwala ang Dark Lord sa bilis ng kanilang pagsulong, habang naglalakad ay napansin ni Alvina na malapit nang mabangga ang Dark Lord sa isang tao kaya't pinigilan niya ito.
Gayunpaman tinulak siya ng lalaki at humingi ng tawad ang Dark Lord sa dalaga na nagpapaliwanag na siya ay na-distract dahil sa malalim na pag-iisip. Sinabi ng Panginoong Madilim na gagawin niya ang kinakailangan upang ipaintindi sa mga mortal ang kanilang kabaliwan, kahit pa kailangan niyang gamitin ang kanilang buhay bilang halimbawa. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi na makikita nila ang mahika at sumpa na siya lang ang may kakayahang gamitin. Kahit sinubukan ni Alvina na pigilan siya ay hindi ito nakinig at binato ng Dark Lord ang kanyang atake sa langit, at ang ilan na nakakita nito ay inakala na iyon ay climate magic. Pero binalaan siya ni Alvina na bawal gumamit ng mahika sa lungsod at agad niya itong dinala palayo. Sinabi na kailangan nilang umalis doon at habang hinihila siya ay naramdaman ng Dark Lord ang presensya ng isang pamilyar na tao, ngunit bigla itong nawala sa kanyang paningin. Nang makarating sila sa ibang lugar ay ikinwento ni Alvina na matapos mamatay ang Panginoong Madilim, nakipagkasundo ang mga immortal sa mga mortal at nagkaroon ng tigil putukan subalit pagkatapos noon ay dumating ang fantasy, na nagdulot ng malaking gulo kaya't napilitan ang mga immortal mula sa kaharian na lumikas papunta sa mga lungsod. Dahan-dahan pagkatapos nito ang ilang malalaking kumpanya ay nanguna sa isang kilusan na kilala bilang bahay ng mga immortal, ipinakita nila kung paano nila hinahamak ang mga immortal at hindi sila itinuturing na tao at dahil din sa pag-unlad ng inhenyeriyang pangmahika, maraming armas ang nalikha laban sa mga immortal at ngayon ay halos wala na silang natitira. Matapos marinig ang lahat ng ito ay tinanong ng Panginoong Madilim kung ano ang nangyari sa 6 na haligi. Sinabi ni Alvina na wala silang balita tungkol kina May, Sidwal at lalo na kay Rashen, ngunit pagdating kay Zenel na kilala bilang ang Carmack ay naging bitag at inatake ang kaaway upang makatakas si Alvina. Ang huling sinabi ni Zenel sa kanya ay ginagawa niya ito para sa Panginoong Madilim at dahil tanging si Rashen at siya lamang ang may kakayahang simulan ang Met Noel. Napansin ng Dark Lord na si Zenel ay palaging tapat at mahusay na naglingkod at habang inaalala ito ni Alvina, halos tumulo ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay tinanong ng Dark Lord si Alvina tungkol kay Marcus na kilala sa kanyang madugong mga sining, ngunit biglang nag-iba ang ekspresyon ni Alvina at iniwasan ang tanong, tinanong kung nauuhaw siya at sinabi rin niya na masyadong marumi ang hangin sa lungsod na ito para ilanghap nila. Kaya't nagpaalam siya na bibili ng inumin para sa Dark Lord upang linisan ang kanyang lalamunan. Napakahusay niya sa pag-iwas sa mga tanong kaso napansin ng Panginoong Madilim na kakaiba ito ngunit binaliwala na lang niya at habang naglalakad, napansin ng Dark Lord ang isang malaking screen kung saan lumitaw ang isang virtual video at may nakita siyang kakaibang alon ng ether na nakadirekta sa isang babae. Sa pamamagitan ng pag-hack ng mga screen ay ipinakita ng babae ang mga eksena na hindi angkop at agad na na-censor. Dahil sa kanyang kuryosidad ay lumapit ang Dark Lord at tinanong kung ano ang ginawa niya at nang mapansin ng babae na nahuli siya, mabilis niyang ibinalik sa normal ang mga screen at nagkunwaring wala siyang alam. Ngunit sinabi ng Dark Lord na nakita niya ang ether sa paligid niya bago magbago ang mga proyeksyon, nagulat ang babae at tinanong kung sino siya at sinabi ng Panginoong Madilim na siya mismo ang Dark Lord, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng babae. Inamin ng Dark Lord na alam niyang may ginawa ang babae para baguhin ang mga proyeksyon, ngunit hindi niya alam kung paano at sinabi niya sa babae na expert siya sa kanyang ginagawa at nakaramdam ng papuri ang babae, ipinaliwanag nito na wala naman siyang ginawang espesyal. Sa totoo lang ay isa lang itong pag-hack gamit ang ether at dagdag pa rito ay sinabi ng babae na kahit hindi halata, tinatanggap niya ang mga mapanganib na trabaho kung saan inilalagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ipinaliwanag niya ang proseso ng kanyang pag-hack. Binigyang diin na hindi niya ito ginawa dahil sa pagkabagot, kundi dahil ang programa ng IHMI ay masyadong mahigpit sa mga regulasyon at nilalaman nito, na taliwas sa kanyang paniniwala na dapat malaya ang internet. Sa madaling salita ay ginawa niya ito bilang bahagi ng kanyang aktivismo, bilang pagsusuway sa lipunan gamit ang kanyang kakayahan sa pag-hack pero wala itong epekto sa Dark Lord, at sa halip ay sinabi niyang hinahanap niya si Marcus na isang lalaking kilala na ng babae. Itinuro ng babae ang gusali kung saan matatagpuan si Marcus na isang sikat na CEO ng isang malaking kumpanya. Pumunta ang Dark Lord sa gusali ng IHMI at habang umaakyat sa escalator at nakasalubong niya ang isang robot receptionist, sinabi niya sa robot na ipaalam kay Marcus na narito na siya at tiyak na mauunawaan ni Marcus kapag nalaman niyang si Bellswalt ang dumating. Habang naghihintay ay nilapitan siya ng isang babaeng blonde na nagpakilala bilang Kin O'Hara,
ang pribadong sekretarya ni Marcus at sinabi niya na inaasahan na nila ang pagdating ng Dark Lord at nagpunta sila sa elevator. Habang nasa elevator ay napansin ni Kinohara na tinitignan siya ng Dark Lord. Tinanong niya kung bakit at sinabi ng Dark Lord na interesado siya sa kakaibang nilalang na nasa kanyang dibdib. Ipinaliwanag ni Kinohara na ang nilalang na iyon ay si Ishimaru, ang mascot ng IHMI, na magiging sentro ng isang kilusan sa hinaharap. Nang makarating na sila sa opisina ni Marcus ay sinalubong siya nito at tinawag siyang Alteza, na ibig sabihin ang kanyang kamahalan. Napansin ng Panginoong Madilim na hindi tumayo si Marcus bilang tanda ng paggalang at tinawag niya itong isang kawalang galang. Hindi ito pinansin ni Marcus at tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita. Ipinaliwanag ng Panginoong Madilim na dapat ipinagdiriwang ni Marcus ang kanyang muling pagkabuhay, ngunit dumating siya upang ipaalam na tutulungan niya si Marcus sa muling pagtatayo ng kaharian ng mga immortal. Nang marinig ito ay tumawa si Marcus at matapos ang ilang sandali ay sinabi niyang tinatanggihan niya ang pagtawag ni Marcus sa kanyang pangalan ay itinuturing ng Dark Lord bilang isang kawalang galang, at nagsimulang maghanda para parusahan si Marcus. Ngunit bigla siyang pinigilan ng sekretarya gamit ang kanyang espada na tinatawag na Chidori, na nagdulot ng sugat sa kamay ng Dark Lord at nagulat siya na may ganoong uri ng sandata na gawa sa mahika at pati na rin si Marcus, na tumigil upang magpatuloy sa kanyang pangungutya at pinagtawanan niya ang Dark Lord, sapagkat dati ay agad na maghihilom ang ganitong klaseng sugat kaya't ipinapakita nito na siya ay lubhang nanghina. Sinabi ni Marcus na kung plano ng Panginoong Madilim na sakupin ang mundo sa ganitong estado ay talagang nakakaawa siya. Ipinaliwanag din ni Marcus na ang mga tao ngayon ay nawala na ang takot at pananampalataya sa kanya. Pinayuhan pa siya ni Marcus na umalis na sa kanyang harapan. Ngunit bago ito ay sinabi rin ni Marcus na kung magmamakaawa at magsusumamo ang Dark Lord, maaaring magbago ang isip nito at syempre ay uminit ang ulo niya at sinubukan niyang atakihin si Marcus. Ngunit mas mabilis si Marcus na ikinagulat ng Dark Lord. Habang tumatawa si Marcus ay alam niyang iniisip ng Dark Lord kung paano posible na wala siyang magawa laban sa isang taong walang talento sa mahika. Ipinakita ni Marcus ang isang bagay sa kanyang batok, na nagdulot ng pagtatanong ng Dark Lord kung ano iyon. Nag-project si Marcus ng isang video na nagpapaliwanag ng isang bagong teknolohiyang tinatawag na Familia. Ipinaliwanag niya na sa paggawa ng mahika ay mayroon itong 5 hakbang at ito ang simulan, buuin, palawakin, ibibigkas at ipahayag. Ngunit gamit ang Familia ay maaaring maskip ang mga hakbang ng pagbuo, pagpapalawak at pagbigkas kaya't ang sinumang may ganitong aparato ay maaaring pumili ng mahika at buhayin ito sa simpleng pagbanggit lamang nito. Ang pinakamaganda pa rito ay maaaring gamitin ito ng sinuman at mula sa iba't ibang lahi at edad. Ngunit may isang mahalagang bagay na binanggit si Marcus at idinisenyo niya ang aparato upang hindi ito maisanib sa mga nilalang na walang pisikal na katawan, tulad ng Dark Lord at dahil kung magagawa ito ng Dark Lord, mawawala ang kalamangan ni Marcus at hindi niya maaaring pahintulutan iyon. Nang makita ni Marcus na nakatalikod siya ay sinubukan na atakihin ng Dark Lord gamit ang mahika, ngunit mabilis itong napigilan ni Marcus at napansin niya na ang bilis ng pagpoproseso ni Marcus ng mahika ay kamangha-mangha, ngunit ang kanyang aparatong pangmahika na tinatawag na Familia ay mas mabilis kaysa sa kanya. Sa kasalukuyan kung wala kang ganoong aparato ay masyado kang mabagal para sa modernong mundo. Nang napagtanto ng Panginoong Madilim ang sitwasyon ay agad na tinanong niya si Marcus kung bakit niya ginawa iyon. Sagot ni Marcus na may pulang mata na hindi niya kailanman nagustuhan ang Dark Lord. Ipinaliwanag niya na ang Dark Lord ay isang mapagmataas at mapang-api na tirano, na palaging gustong maging mas mataas kaysa sa kanya. Tinanong ni Marcus kung maiintindihan ba ng Panginoong Madilim kung ano ang pakiramdam na maging alipin niya sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay kumalma si Marcus at umupo at sinabihan ang Dark Lord na panahon na para umalis. Gamit ang kanyang mahika na tinatawag na espada ng dugo ay paulit-ulit niyang sinaktan ang Panginoong Madilim. Hindi siya kontento na masaktan lang ito ng kaunti kaya't nagpaalam siya dito at tinawag siyang matandang hari, pinatalsik mula sa gusali gamit ang maraming espadang gawa sa dugo. Sa huli ay tinapos niya ito sa pamamagitan ng isang bomba ng dugo at iniisip na tuluyan na niyang naalis ang Dark Lord. Sinabi rin ni Marcus sa kanyang sekretarya na tapos na ang fantasia ng dating Dark Lord kaso gustong pag-usapan ng sekretarya ang plano ng pagbebenta ni Shimara. Si Marcus na may alinlangan sa produktong iyon ay sinabi na dapat pag-usapan ang mga bagay na iyon sa mga pulong ng pagpaplano,
Samantala ay makikita natin ang Panginoong madilim na bahagyang nabubuhay at bagaman sugatan, napagtanto niya na napakabagal ng kanyang paggaling. Nang lumabas siya mula sa eskinita ay nakabangga siya ng isa pang lalaki na nagbigay sa kanya ng matinding pambubugbog, iniwan siyang nakahandusay sa ibabaw ng mga sako ng basura at doon sa kanyang nakakaawang kalagayan, natagpuan siya ng Albina at ito si Makina. Habang naaalala niya ang huling pag-uusap niya kay Graham ay iniisip din niya ang ibang bagay, samantala ay dinala siya ni Makina sa ibang lugar at kasabay ng paghingi ng paumanhin dahil hindi niya sinabi agad ang tungkol sa pagtataksil ni Marcus, ngunit sinabi ng Panginoong madilim na huwag na siyang humingi ng paumanhin. Dahil kung nalaman niya ang tungkol dito ay mas lalo lang siyang naengganyong puntahan si Marcus ng personal at kumpirmahin ito. Pagkatapos ng ilang sandali ay bumaba na sila ng tren at nang makita ng Panginoong madilim ang lugar na dinalhan sa kanya, sinabi niya na kahit walang gaanong kariktan ang lugar ay malaki ito. Pinuri niya ang dalaga dahil nakapagpatayo siya ng isang kastilyong ganito na bagay sa panahon, ngunit sinabi ni Makina na nasundan siya at dinala siya sa isang silid at nang makita ito, sinabi ng Dark Lord na ito ay isang napakaliit na bodega. Ipinaliwanag ni Makina na ito ang kanyang tahanan subalit hindi ito pinaniwalaan ng Dark Lord at iniisip na biro lang ito, subalit ipinaliwanag ni Makina na maliit lang ang kinikita niya at ito lamang ang kaya niyang tirahan, sa wakas ay naintindihan ng Panginoong madilim na hindi ito biro at nakita niya ang pagsisikap ng dalaga. Nilapitan niya si Makina at idinikit ang kanyang ulo sa dibdib ng Dark Lord, binanggit niya na hindi niya malilimutan ang kanyang katapatan at pinuri siya sa kanyang mahusay na paglilingkod. Agad na napaiyak si Makina sapagkat pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa mga papuring iyon. Samantala, naging malalim ang pag-iisip ng Dark Lord tungkol sa sitwasyon ngunit sa kabila ng lahat ng kalituhan, determinado siyang muling sakupin ang bagong mundong ito. Mga siglo na ang nakalipas noon ay nagkaroon ng pag-uusig kay Makina ng mga tao sa kanyang panahon, nang malaman nilang isa siyang immortal ay agad siyang sinisi sa lahat ng kanilang mga problema, at napagdesisyonan nilang itapon siya sa isang bulkan. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa lava ay biglang lumitaw si Vel upang iligtas siya at ito ang una nilang pagkikita. Ang tanging dahilan kung bakit dumating si Vel ay dahil narinig niyang may isa pang immortal tulad niya sa lugar na iyon at nang makita niya si Makina, hindi siya nabigo. Inalok niya si Makina na ialay ang kanyang katawan at kaluluwa sa kanya at mula noon ay naging tapat si Makina kay Vel. Nagising siya sa tunog ng alarm at bago pa magising si Vel ay pumunta siya sa kusina upang maghanda ng almusal at habang hinihintay niyang uminit ang sabaw, tinawag niya ang kanyang virtual assistant na si Elate at isang maliit na bersyon ng kanyang sarili ang lumitaw sa kanyang paningin. Ibinigay nito ang detalyadong oras, petsa at kasalukuyang kondisyon ng panahon at tinanong ni Makina si Elate kung kamusta na siya, kaya't nagsagawa si Elate ng buong diagnostic check sa kanyang mga sistema at iniulat na lahat ay nasa maayos na kalagayan. Mabuti ito pero hindi iyon ang tanong ni Makina at natapos na siya sa paghahanda ng almusal at nang matapos siya ay ginigising niya si Vel, hinainan ito ng pagkain at hindi pa nakakita si Vel ng pagkain tulad nito pero sa amoy pa lang, alam na niyang masarap ito at kinuha niya ang chopsticks at sinubukan ang pagkain at tama nga at doon ay nagustuhan niya ito. Labis itong ikinatuwa ni Makina at pagkatapos kumain ay tinanong siya ni Vel kung alam niya ang kinaroroonan ng iba pang mga immortal. May kilala si Makina na ilang mga immortal na nakatakas sa mga panghuhuli ng immortal pero kamakailan ay may mga nawawala ng mga immortal at nawalan na rin siya ng kontak sa dalawa niyang malapit na kasama, sina Orner at Pamlok. Umaasa siyang nagtatago lang ang mga ito pero dahil wala siyang paraan para makipag-ugnayan sa kanila, hindi siya sigurado at tinanong ni Vel kung nangyayari pa rin ba ang panghuhuli ng mga immortal at sinagot ni Makina na natapos na ang panghuhuli ng mga immortal ilang dekada na ang nakaraan. Sinimulan ni Marcus ang mga panghuhuli upang tiyakin ang kanyang posisyon sa tuktok at ngayong hawak na niya ang kapangyarihan, wala na siyang dahilan para ipagpatuloy ito at bumaba na rin ang galit ng mga tao sa mga immortal sa paglipas ng mga taon, kaya hindi na gaanong mapanganib na makita sa labas. Matapos mawala ang mga kasama ni Makina ay pumunta siya sa kanilang apartment upang tingnan sila at magulo ang lugar, kaya't inakala niyang may nangyaring labanan at ang tanging bakas na nakita niya ay isang sulat na may nakasulat na Immortal Furnace. Habang binabasa ni Vel ang mensahe at inabot niya ang kanyang tasa ng tsaa, ngunit isang matinding sakit ang naramdaman niya kaya't napatigil siya at natapon ang tsaa, mukhang hindi pa siya ganap na gumagaling mula sa mga natamo na sugat kahapon.
Hindi lang ang kakayahan niyang mag-recover ang humihina dahil ang lahat ng aspeto niya ay mas mahina na kaysa dati, pati ang spell na ginamit niya noong una silang magkita ay dapat mas malakas ang epekto kung nasa buong lakas si Vel. Ibinibigay ni Makina ang paliwanag na ito dahil sa pagkawala ng pananampalatayang nagbibigay lakas kay Velto noong kasagsagan ng kanyang kapangyarihan. Sa kasalukuyan si Vel ay binabanggit na lamang sa mga libro ng kasaysayan at wala ng pagkilala at dahil dito, hindi kailanman muling babalik ang kanyang buong kapangyarihan, ngunit iniisip ni Vel na madali lang itong masolusyonan at kailangan lang niyang muli ipaalam sa lahat ang kanyang presensya. Sinabi niya kay Makina na gusto niyang lumabas at tuklasin ang paligid, dahil masama ang maglagi na lamang buong araw at nagmungkahi si Makina na pumunta sila sa lungsod para mamili. Ang unang bagay na dapat nilang gawin ay kumuha ng magagandang kasuotan para kay Vel. Pumunta sila sa isang tindahan at tinanong niya si Vel na tumayo sa platform upang makuha ng Makina ang 3D scan ng kanyang katawan. Humingi ng paumanhin si Makina dahil limitado lamang ang kanilang budget kaya't napilitan silang mamili ng mura. Sinabi ni Vel kay Makina na ayos lang sa kanya dahil magmumukha siyang maganda sa kahit anong kasuotan. Matapos makuha ang mga sukat ay tinanong ni Makina si Vel kung may gusto ba siyang estilo, pero wala siyang alam tungkol sa uso sa kasalukuyang panahon kaya ipinapaubaya niya kay Makina ang pagpili. Nagdesisyon siya na tanungin si Elate para pumili ng pinakapraktikal na kasuotan para kay Vel. Isinasaalang-alang ang kanilang budget at gamit at matapos ang ilang pagproseso, napili ni Elate ang isang tracksuit at iniisip ni Makina na hindi magandang ideya ang tracksuit, pero nang makita ito ni Vel ay agad niya itong nagustuhan. Mas naintriga pa siya sa disenyo sa likod, kaya't ipinaliwanag ni Makina na ito ay isang sinaunang wika na ginamit ng mga taong nanirahan noon sa lugar na iyon, at ang mga simbolo sa jacket ay nangangahulugang Demon Lord at dahil mukhang gusto ito ni Vel, kinuha ni Makina ang tracksuit para sa kanya at lumabas na sila ng tindahan. Ngunit bago sila umalis ay pinapaalala ni Vel na hindi pa sila nagbabayad at ipinaliwanag ni Makina na lahat ng transaksyon ay automatiko na ngayon. Pagkatapos ay kumain sila sa isang fast food na kainan at habang magkasama silang kumakain, tinanong ni Vel si Makina kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng pamilya na nakakabit sa katawan. Maliban sa pagtataksil ni Marcus, ang pamilya ay walang duda na isang makabagong teknolohiya kaya't interesado si Vel tungkol dito at ipinaliwanag ni Makina na ito ay talagang maginhawa dahil hindi lang nagpapadali ito sa paggamit ng mahika, kundi nagagamit din ito para magtipon ng impormasyon na mamili o makipag-ugnayan. Bago naging uso ang pamilya, ang mga tao ay may mga smartphone para gawin ang mga bagay na ito ngunit nakakaabala ang palaging pagkakahawak dito. Hiniling ni Velto na makita ang pamilya kaya't pinahit niya si Makina at sinimulang hawakan ito at nabigla si Makina sa una pero sa totoo lang ay talagang nasisiyahan siya sa ginagawa ni Vel, hanggang sa nagbigay ng babala ang pamilya niya na tumaas ang kanyang tibok ng puso. Matapos inspeksyonin ito ay tinanong ni Vel kung hindi ba nakakairita na ang pamilya ay nakakabit sa batok niya. Bagamat nakakapagtaka sa simula at nasanay na rin si Makina nang magkaroon siya ng pamilya at lalo na noong naging ilegal na ang pag-stream ng mga patalastas sa isip ng mga tao. Mahirap mamuhay ng walang pamilya sa pang-araw-araw pero hindi ibig sabihin na nagiging mas maganda ang buhay kapag mayroon ka nito na tulad ng kasalukuyang kalagayan ni Makina. Habang pauwi sila ay biglang nagdeklara si Vel na maghahanap siya ng trabaho. Nabigla si Makina at sinabing hindi na niya kailangang gawin ang ganitong kababawang bagay. Bagamat hindi ideal ang kasalukuyang pamumuhay ni Makina at sinigurado niya kay Vel na bibigyan niya ito ng mas magandang buhay, sabi niya kukuha na lang siya ng mas maraming oras sa trabaho o magdadagdag pa ng 2 o 3 trabaho. Pero pinigilan siya ni Vel at sinabing nagbago na ang mga panahon at hindi na siya ang makapangyarihang Diyos na dati, kaya kailangan niyang mag-adapt sa kasalukuyang kalagayan at higit sa lahat, hindi niya kayang basta na lang umupo at wala siyang gawin habang si Makina ang nagpo-provide ng pagkain, damit at tirahan para sa kanya. Dahil wala na siyang tungkulin bilang hari ay kailangan niyang magtrabaho subalit hindi ibig sabihin na sumuko na siya sa pangarap niyang sakupin ang mundo. Tinanong niya si Makina kung handa pa rin ba siyang maglingkod sa kanya at nag-promise si Makina na sasamahan siya habang buhay. Kinagabihan ay handa na si Vel na lumabas para maghanap ng trabaho. Ngunit ayaw siyang payagan ni Makina na umalis mag-isa dahil nag-aalala siya para dito at sinabi ni Vel na hindi siya maaaring sumama dahil mayroon siyang sariling trabaho na kailangang alalahanin, ngunit iginiit niya na maaari siyang magpaalam sa trabaho para sumama.
Tumanggi si Vel at pinapaalala kay Makina na kung sakaling hindi siya makahanap ng trabaho ay kakailanganin niyang umasa sa kita ni Makina, kaya hindi siya pwedeng basta na lang mag-absent at pumayag si Makina na hayaan siyang umalis mag-isa, pero para sa kaligtasan ay binigyan niya si Vel ng isang device na may kaunting pera para sa mga emergency. May tracker din ito kaya't kung may mangyari ay magagamit ito ni Vel para tawagan siya at agad siyang pupunta sa kinaroroonan ni Vel. Napagtanto niya na sobrang nag-aalala si Makina para sa kanya ngunit ang lawak ng kanyang paghahanda ay nagpaparamdam kay Vel na parang bata pa rin siya. Kahit na sinabi niyang gusto niyang pumunta mag-isa ay wala siyang ideya kung anong klaseng mga trabaho ang available o kung paano ito makukuha. Nagsisimula na rin siyang magutom kaya't hindi na siya maaaring maging mapili kung ayaw niyang magmukhang pulubi sa kalsada. Tumayo si Vel at sumigaw na wala siyang pera at naghahanap siya ng trabaho. Habang sumisigaw siya ay may isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinabihan siyang tumigil. Binanggit ng lalaki na kung gusto ni Vel ng trabaho ay dapat siyang pumunta sa commercial guild gamit ang kanyang citizen ID, pero wala pang naririnig si Vel tungkol sa citizen ID kaya tinakala ng lalaki na siya ay isang immigrant dahil halatang wala siyang alam tungkol sa lungsod. Ipinaalam ng lalaki na ito ang teritoryo niya kaya't hindi pwedeng basta-basta mag-ingay siya dito. Hindi naisip ni Vel na nasa teritoryo siya ng ibang tao kaya humingi siya ng paumanhin at balak nang umalis kaso bago siya makaalis, iniabot ng lalaki sa kanya ang isang application form at sinabing dalhin niya ito sa commercial guild para makapag-apply ng trabaho doon. Hindi nito masiguro na makakakuha siya ng trabaho pero mas mabuti na ito kaysa wala at binalaan din siya ng lalaki na huwag makipag-ugnayan sa mga kumpanyang nasa ilalim ng IHMI company, lalo na sa mga construction-related at dahil sobrang mapagsamantala ang mga ito at hindi sinusunod ang mga safety regulations. Tinanggap ni Vel ang payo ng lalaki at nagpasalamat sa tulong at pumunta siya sa commercial guild para maghanap ng trabaho, pero pagdating doon ay hindi masyadong interesado ang interviewer na kuhanin siya at sa application niya, isinulat ni Vel na isa sa kanyang mga espesyal na kakayahan ay ang malawakang magic na pangwasak pati na ang paggawa ng dungeon, at karanasan sa pamumuno sa isang bansa 500 taon na ang nakakaraan. Kalma lang na inilapag ng interviewer ang application form at sinabing walang posisyon na available para sa kanya, bukod pa rito dahil wala siyang pamilya ay hindi siya eligible na matanggap at pagbalik ni Vel sa bahay ay labis siyang nadismaya dahil hindi siya nakahanap ng trabaho. Humiga siya sa kandangan ni Makina at tinanong kung talaga bang wala na siyang kakayahang gawin ang kahit ano sa mundong ito. Sinigurado ni kay Vel na mas mataas pa rin ang kakayahan niya kumpara sa lahat ng tao kaya sinabi niya na hayaan na lang siya ang magtrabaho mula ngayon. Ngunit tumanggi si Vel na magpahinga lamang kaya tinanong niya si Makina kung may kilala ba siyang pwedeng hingan ng tulong. Nang maisip ito ni Makina ay meron siyang tao na pwedeng tawagan at nagulat si Vel na may kaibigan pala si Makina sa panahon ngayon. Kaso ipinaliwanag ni Makina na hindi niya eksaktong matatawag na kaibigan ang tao na kahit paminsan-minsan ay namimili, kumakain, naglalaro at natutulog sila sa bahay ng isa't isa pero hanggang doon lang. Nagtaka si Vel dahil para sa kanya, tunog kaibigan na ito pero tumanggi pa rin si Makina na aminin at pagkalipas ng ilang sandali, nagkita sila ng kaibigan ni Makina sa isang malapit na cafe at napag-alaman ni Vel na ito pala ang hacker na nakilala niya kahapon. Ipinakilala ng babae ang sarili niya ng maayos at sinabing ang pangalan niya ay Takahashi. Kahit na nabanggit ni Makina na isang araw ay muling babangon ang dakilang Demon Lord na hindi niya inasahan na makikilala niya ito ng personal, sinimulan niyang masundot si Vel para tiyakin kung totoo siya at pinagsabihan siya ni Makina na huwag maging bastos, pero binanggit ni Vel na ayos lang dahil siya naman ang humihingi ng tulong dito. Tinanong ni Vel kung paano nagkakilala sina Takahashi at Makina at sinimulan ipaliwanag ni Takahashi na nakilala niya si Makina sa isang duan site, pero nang makita niya ang ekspresyon ni Makina ay napagtanto niyang hindi niya dapat sabihin kay Vel ang tungkol sa search history ni Makina, kaya sinabi na lang niya kay Vel na kalimutan na lang ito. Bigla namang napansin ni Vel ang pamilya na nakakabit sa batok ni Takahashi, iniabot niya ang pamilya nito upang inspeksyonin ito na nagpagulat kay Takahashi. Kaso hinayaan niya si Vel na tapusin ang ginagawa at humingi ng paumanhin si Vel sa paggulat sa kanya pero napansin niyang iba ang pamilya ni Takahashi kumpara kay Makina, kaya't gusto niyang tingnan kung paano ito binuo at kung paano ito gumagana. Nabigla si Takahashi na kaya ni Vel gawin iyon sa simpleng paghawak lang at ipinaliwanag ni Makina na si Vel ay may kakayahang Sage Eye,
na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang agos ng mana upang maintindihan ang komposisyon ng anumang bagay na nahahawakan niya. May ideya si Vel kung paano gumagana ang isang pamilya pero marami pa ring bahagi na hindi niya lubos na masuri. Ngunit problema na iyon para sa ibang araw at dahil ang dahilan kung bakit sila narito ay upang humingi ng tulong kay Takahashi na ipakilala si Vel sa kahit anong klase ng trabaho. Tinanong ni Takahashi kung bakit hindi na lang pumunta si Vel sa commercial guild, pero sinabi ni Vel na sinubukan na niya iyon at tinanggihan siya dahil wala siyang pamilya at may mga vendetta laban sa kanya kaya't hindi siya pwedeng magpa-install ng pamilya. Umaasa silang may ideya si Takahashi. Napaisip si Takahashi saglit at nakita niya na si Vel ay mukhang batang 500 taong gulang na Demon Lord na may magandang boses, gwapong mukha at walang pamilya kaya't may isang malinaw na solusyon, magiging isang streamer si Vel to. Ipinaliwanag ni Takahashi na ang mga streamer ay nagpo-post ng mga video kung saan nagpapakita sila ng iba't ibang bagay online, kumikita sila mula sa ad revenue o donasyon at may ilang lumang kagamitan pa si Takahashi mula noong nag-stream pa siya. Bagamat medyo luma na ito pero kung sumikat si Vel ay makakabili naman siya ng bagong kagamitan para sa sarili niya. Sinabi ni Makina na hindi siya sang-ayon sa ideya na maging streamer si Vel dahil sobrang hindi ito sigurado at delikado at para sa kanya, mas mabuti pa kung maghanap na lang siya ng mas tiyak na trabaho gaya ng pagiging service crew. Pero iniisip ni Takahashi na magandang oportunidad ito para kay Vel at may maganda siyang boses, hitsura at kahangahangang aura kaya't pasok siya sa mga katangian ng isang star at nang sabihin iyon, hindi na maitatanggi ni Makina na talagang kaakit-akit si Vel pero nag-alinlangan pa rin siya kung magandang ideya ito. May ilang laro na hindi magagawa ni Vel nang walang pamilya, pero pwede naman siyang mag-focus sa mga laro na gumagamit pa rin ng physical controls, hindi na rin naman talaga laro ang pinapanood ng mga tao ngayon kundi ang mismong ginagawa ng streamer. Tinanong ni Makina si Vel kung ano ang palagay niya tungkol dito at dahil wala naman siyang masyadong pagpipilian, pumayag siyang sundin ang mungkahi ni Takahashi at ng araw na iyon, naliligo si Makina habang nagsasaliksik si Vel tungkol sa internet sa mundong ito. Agad niyang naintindihan kung paano ito gumagana at mas mabilis pa itong magpalaganap ng impormasyon kaysa sa alinmang nakita niya. Pero dahil dito ay karamihan sa mga tao ay nauuwi sa panonood na lang ng mga video ng pusa o ng mga hindi ka nais-nais na bagay online. Naniniwala si Vel na madali niyang mapapaayon ang opinyon ng publiko sa kanya gamit ito ngunit biglang natapos ni Makina ang paliligo at lumabas ng banyo nang wala kahit anong saplot, nang napagtanto niya ang nangyari ay agad siyang nagbihis at humingi ng paumanhin kay Vel dahil sa pagiging tanga. Sanay na kasi siyang mag-isa kaya naging ugali na niya ito pero sinabi ni Vel na wala siyang kailangang ipag-sorry dahil sa totoo lang, sa tingin niya ay maganda ang katawan ni Makina bagamat mas iniisip pa rin niya na mas maganda ang katawan niya. Ilang oras pagkatapos noon ay dumating si Takahashi sa bahay ni Makina dala ang lumang kagamitan para matulungan si Vel na i-set up ang lahat at nang matapos, iniabot niya ang controller para subukan ni Vel ang ilang laro at sinubukan ni Takahashi ipaliwanag ang mga controls pero sinabi ni Vel na hindi na kailangan dahil alam na niya kung paano ito gumagana. Para sa kanya ay mas madali itong suriin kumpara sa isang pamilya kaya't sinimulan niyang mag-browse sa library ng mga laro at pinili ang Bloodborne. Naalala ni Takahashi kung gaano karami na tao ang sumuko dahil sobrang hirap ng laro, pero tiwala siya na magagawa ni Vel itong laruin dahil sa husay ng analysis skills niya. Pero nang sinimulan ni Vel ang laro ay hindi man lang siya umabot sa intro na mas mahirap pala ito kaysa sa inakala niya, kahit ilang oras na niyang nilalaro ay hindi pa rin siya gaanong umuusad, kaya sinabi na lang ni Takahashi ng diretso na wala siyang talent dito. Iniisip ni Makina na parang ang bastos naman ng sinabi ni Takahashi, pero tanggap naman ni Vel na hindi siya magaling dito at naiintindihan niya ang mga mechanics, pero hindi lang niya ma-master at dahil dito ay nag-alala si Makina na baka hindi nga siya makapag-stream. Sa kabaligtaran ay iniisip ni Takahashi na magandang pagkakataon pa nga ito para sa imahe ni Vel online, dahil ang tanging mas gustong makita ng internet bukod sa isang gwapong lalaki ay isang gwapong lalaking natatalo pero confident pa rin at bago magsimula, sinabi ni Takahashi na kailangan muna nilang ayusin ang pambungad na pagbati ni Vel. Tinanong ni Vel kung pwede bang normal na pagpapakilala na lang ang gawin niya, pero sabi ni Takahashi ay hindi iyon sapat na may mahigit 5 milyong streamer na sa mundo, at halos 1% lang sa kanila ang sapat ang kita para mabuhay.
Kaya kung gusto ni Velto na pumasok sa industriyang ito ay kailangan niyang mag-isip ng paraan para mag-iwan ng magandang impresyon sa maraming tao at sa pamamagitan ng kanyang pagbati. Para kay Takahashi ay mahalaga ang greetings kaya't tinanong ni Velto si Makina kung may naiisip siyang ideya para rito. Nag-iisip sandali si Makina at naisip niyang baka mas maganda kung i-adapt na lang ni Vel ang isa sa mga pahayag niya bilang warden. Sinubukan ito ni Vel at ang pahayag niya ay patungkol sa mga walang muwang na tao na dapat daw ay mapaparangalan dahil nasa harapan nila siya. Medyo dramatic ito at sa tingin ni Takahashi ay magandang simula pero hindi pa ito sapat para makatawag pansin, kaya't kailangan pa nilang magdagdag ng ibang elemento at sa ngayon, binigyan muna ni Takahashi si Vel ng crash course sa lahat ng dapat niyang malaman tungkol sa streaming. Kailangan niyang mag-stream araw-araw kahit wala pang nanonood at dapat iwasan niyang magsalita tungkol sa kahit anong bastos o racist na bagay dahil mabilis siyang mababan. Pinakaimportante sa lahat at habang nag-stream si Vel dapat siguraduhin ni Makina na hindi siya masasama sa kamera dahil ayaw nilang isipin ng mga tao na girlfriend niya si Makina. Bilang tulong ay hininga ni Takahashi ng pabor ang isa sa mga kaibigan niya para i-promote ang stream ni Vel kapalit ng isang pabor sa susunod. Lumipas ang panahon at unti-unting sumisikat si Vel at nang dumating ang mga trolls sa stream niya ay hindi man lang siya natinag, at lalo pa nga niyang hinihikayat ang mga ito na patuloy siyang e-roast. Wala itong epekto sa kanya dahil nakukuha niya ang kapangyarihan kapag iniisip siya ng ibang tao, kaya kahit negatibong publicity ay nakakabuti sa kanya at hindi nagtagal, dahil sa sipag at tiyaga ay umabot sa 1,000,000 views ang stream ni Vel. Para sa pinakabago niyang stream ay laruin niya ang Bloodborne 3 ng tuloy-tuloy hanggang matapos niya ito, habang naglalaro siya may kamera na nakatutok sa bahay ni Makina at nakapture ang eksaktong sandali na umuwi si Makina galing trabaho. Pagpasok ni Makina ay sakto namang natapos na ni Vel ang laro kaya nagsasaya siya sa kanyang tagumpay, marami sa kanyang mga fans ang nag-congrats sa kanya at malaki ang improvement ni Vel matapos tapusin ang unang at ikalawang Bloodborne na laro. Pero napakahirap pa rin ng bagong laro na ito at masaya siyang nakayanan niya. Nagpasalamat siya sa lahat ng kanyang fans at haters sa pagsama sa kanya hanggang matapos, pero sabi niya ay kailangan na niyang itigil ang stream para sa araw na iyon at pagkatapos ng stream, huminga ng maluwag si Vel at binuksan ni Makina ang pinto para tanungin kung may kailangan siya. Sinabi ni Vel na ayos lang siya at kailangan niyang lumabas para kunin ang isang package. Inalok ni Makina na siya na lang ang kukuha ng package pero gusto talagang lumabas ni Vel para makakilos, kaya sinabi ni Makina na ihahanda na lang niya ang hapunan bago ito bumalik. Lumabas si Vel at habang naglalakad sa lungsod at napansin niyang sira at baluktot ang mga istruktura ng lipunan doon, nagulat siya nang makasalubong ang isang pamilyar na mukha na si Hero Graham na nakaupo sa gilid ng kalsada. Noong araw si Graham ay mabuting kapatid na nag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid na si Molina na noon ay may sakit. Pinapalakas niya ang loob nito at sinabing aalis siya para maghanap ng halamang gamot para gumaling si Molina. Habang papalabas si Graham ay tinawag siya ng ama nila at binigyan ng espada. Narinig ng ama niya na may mga halimaw sa kagubatan kaya gusto nitong protektahan si Graham sakaling may panganib na makasalubong. Nagdasal din ang kanilang ina para sa kaligtasan ni Graham bago ito umalis at pinasalamatan ni Graham ang kanyang mga magulang sa kanilang malasakit. Sa araw na iyon ay pumasok si Graham sa kagubatan at naging maayos naman ang pangangalap niya ng mga halamang gamot. Habang pauwi si Graham ay nasalubong niya ang isang hukbo ng mga lizardmen sa pamumuno ni Zeno, isa sa mga general ni El at dahil nakatago siya at hindi siya napilitang lumaban at nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng mga ito sa isang liblib na lugar ngunit sa kanyang pag-uwi, tumambad sa kanya ang isang nakakatakot na tanawin na kung saan nasunog ang kanilang bahay kasama ang buong pamilya niya. Simula noon ay isinusumpa niyang maghihiganti kay Vel at ngayon ay may malungkot na tingin sa kanyang mga mata habang nakaupo sa tabi ng kaaway na ito. Nagsimulang mag-usap si Vel tungkol sa isang udon shop at sinabing isa ito sa pinakamagandang lugar para kumain ng udon, ngunit hindi gaanong sumasagot si Graham. Sinubukan ni Vel na ituloy ang usapan at binanggit na mas masarap ang pagkain sa mundong ito kumpara noong panahon niya. Sumang-ayon naman si Graham pero wala pa rin siyang gaanong masabi. Dumating na ang pagkain at handa na sana silang kumain nang biglang nagsalita si Graham. Ipinahayag niya kung gaano kabigat sa pakiramdam na kumakain siya ng noodles habang katabi ang kaaway na pumatay sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pareho ang nararamdaman ni Vel dahil si Graham naman ang pumatay sa ilang tauhan ni El pero sa ngayon, wala siyang galit kay Graham.
Sa halip ay interesado lang siyang malaman kung paano nakaligtas si Graham sa ganito katagal at para sa kanya, isang immortal lang ang makakagawa nito na ang tanging paliwanag ay kung naging immortal si Graham, kaso laban ito sa buong ideya ni Graham tungkol sa pagpapahalaga sa maikling buhay. Ipinaliwanag ni Graham na hindi niya isinuko ang kanyang pagkatao. Bilang gantimpala sa pagkatalo kay Vel ay binigyan siya ng Diyosa na si Melia ng biyaya ng walang hanggang kabataan. Ang biyayang ito ang nagbigay daan para mabuhay siya ng ganito katagal pero hindi ito nangangahulugang immortal siya. Sinabi ni Vel na marahil talagang natutuwa si Melia kay Graham kaya ibinigay niya ang biyayang iyon. Matapos wakasan ni Graham ang digmaan laban sa mga immortal ay nagsimula ang mga immortal na maglaban-laban sa isa't isa. Dahil dito, inutusan si Graham na bumalik sa digmaan at patayin ang mga mortal na minsan na niyang iniligtas at kahit matapos ang digmaang sibil, bigla na lang napunta kay Graham ang galit ng mga tao sa kung anong dahilan. Para kay Vel ay isang hindi maiiwasang kinalabasan ito dahil likas sa mga tao na matakot sa mga makapangyarihang individual, na-exile si Graham mula sa kaharian kaya napilitang maglibot sa loob ng mga siglo hanggang sa naganap ang Fantasian at nagkaisa ang mga mundo. Mula noon ay napakaraming mortal at immortal na ang napatay niya kaya iniisip niya na wala na siyang puwang sa mundong ito bilang isang bayani. Tinanong niya si Vel kung bakit niya ginugusto ang paghahari sa buong mundo, sumagot siya na nais niyang makamit ang kapayapaan sa buong mundo. Maraming paraan upang maging immortal na gaya ng pagiging isang phoenix sa pamamagitan ng mga sumpa o biyaya, maliban sa ilang bihirang pagkakataon at lahat ng immortal ay mortal noon at patuloy na pinagtatabuyan at inuusig ng mga mortal ang mga immortal dahil iba sila, at gayon din naman ang mga immortal sa mga mortal. Ang aral na natutunan ni Vel dito ay anuman ang maging kalagayan ng tao, palaging may mangyayaring takot at galit sa kung sino man ang naiiba kaya't inisip niyang ang tanging paraan para makamit ang kapayapaan ay ang maghari sa buong mundo, upang siguraduhing walang sino man ang kailangang magdusa sa ganitong uri ng pag-uusig. Hindi naniniwala si Graham na gagana ang kapayapaang ito sa pamamagitan ng paghahari sa buong mundo, ngunit hindi rin maitatanggi ni Graham na kung pababayaan lang ang mga tao at hindi nila kailanman makakamit ang kapayapaan, dahil naranasan na niya mismo ang walang saysay na pag-uusig at mga digmaan. Kahit na ganito ay ayaw pa rin niyang tanggapin na tama si Vel at tinanggap niya na hindi sila kailanman magkakasundo ni Graham. Tumayo si Graham para umalis at nagpasalamat kay Vel para sa noodles at bago siya umalis, sinabi niya kay Vel na masaya siya na nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-usap sa kanya. Tumayo na rin si Vel at habang naglalakad sa kalsada napansin niya si Takahashi sa isang eskinita at tila may problema. Nag-hire daw siya ng isang ogre para sa isang trabaho pero ngayon ay sinusubukan siyang kikilan at humihingi ng doble sa napagkasunduang bayad. Sinabi ni Takahashi na tanga siya kung iniisip niyang bibigyan niya ito ng ganoon kalaking pera pero handa naman ang ogre na masaktan siya kung hindi makukuha ang gusto. Itinaas ng ogre ang kamay para suntukin siya pero nahawakan ito ni Vel at sinabihan ang ogre na tigilan si Takahashi. Sa araw na iyon ay mabait ang pakiramdam ni Vel kaya handa siyang palampasin ang kawalang galang ng ogre, pero nakilala siya ng ogre bilang ang lalaking binugbog niya dati kaya hindi ito natatakot. Sinabi niyang papatayin niya si Vel sa pagkakataong ito at sinubukan takutin ni Takahashi si Vel na tumakbo bago pa siya masaktan. Pero sinabi ni Vel na ayos lang dahil nais niyang subukan kung gaano nakalakas ang naibalik niyang kapangyarihan mula sa 1,000,000 subscribers. Nang subukan ng ogre na suntukin siya ay iniunat ni Vel ang kamay at sinalo ang suntok, pero biglang ginamit ng ogre ang kapangyarihan ng wind magic at tuluyang binasag ang braso ni Vel, gayunpaman dahil sa bahagyang bumalik na kapangyarihan ay agad na napagaling ni Velto ang kanyang braso at sa isang kumpas at tinapon niya ang ogre sa tambak ng basura. Nawalan ng malay ang ogre at nadismaya si Vel dahil inaasahan niyang magkakaroon ng seryosong laban. Lumapit si Takahashi kay Vel at tinanong kung ayos lang ba siya at sinabi ni Velto na wala siyang problema, pero gusto niyang malaman kung sino ang lalaking iyon at bakit siya inaaway. Ipinaliwanag ni Takahashi na dapat sana'y bodyguard niya ang ogre para sa isang malaking trabaho sa araw na iyon, pero bigla na lang itong nagdemand ng nakakatawang halaga at di alam ni Vel na bodyguard pala ito. Kaya humingi siya ng paumanhin dahil pinapatulog niya ito. Pero sabi ni Takahashi na ayos lang dahil nakahanap na siya ng mas magaling na bodyguard, inalok niya si Vel na siya na lang ang maging bodyguard niya para sa araw na iyon, at handa pa siyang bayaran ito at dahil may utang na loob siya kay Takahashi ay pumayag si Vel.
Dinala ni Takahashi si Bell sa isang lugar at ipinaliwanag na may balak siyang magnakaw ng isang bagay mula sa bodega, kaya kailangan niyang gumawa ng kalituhan habang kinukuha niya ito at sinabi ni Bell na nauunawaan niya ang plano pero bago pa siya bigyan ni Takahashi ng karagdagang instruction, tumayo na ito at sa kabila ng pagsisikap ni Takahashi napigilan siya at sinipal na niya ang pinto ng isang malaking operasyon ng Yakuza. Pumasok si Bill sa warehouse kung saan ang ilang mga mafia boss ay nagsasagawa ng isang lihim na transaksyon, humanga si Taka sa kanyang tapang at habang nagtatanungan naman ang mga mafia boss tungkol sa intruder. Napansin ni Bill ang isang maliit na kahon sa mesa at agad niyang kinausap si Taka sa pamamagitan ng telepathy at tinanong kung iyon ang bagay na balak niyang nakawin. Sumang-ayon si Taka at tinanong si Bill kung paano siya nagkaroon ng kakayahang makipag-usap ng ganoon. Sinabi ni Bill na hindi niya kailangan ng pamilya dahil kaya niyang gayahin ang kakayahan nito gamit ang kanyang mga kasanayan. Habang nag-aaway-away ang mga mafia boss ay nagpasya silang tanungin si Bill kung sino siya at bilang sagot, ginamit niya ang kanyang cringy na pagpakilala mula sa kanyang Twitch stream subalit hindi ito naintindihan ng mga matatandang mafia boss. Medyo nadismaya si Bill dahil inakala niyang mas sikat siya kaysa doon at naisip na kailangan pa niyang magsikap. Isang gangster ang bumaril sa kanya ngunit ginamit ni Bill ang kanyang magic upang patigasin ang kanyang katawan at ma-deflect ang mga bala. Mabilis siyang sumugod at kahit sinubukan na barilin muli ng Foxman at napakabilis ni Bill kaya't hindi siya natamaan, napabagsak niya ang gangster at inatake ang dalawa pang tao at nagdesisyon si Taka na tumulong sa pamamagitan ng pag-hack sa vision ng isa sa kanila, dahilan upang barilin nito ang kanyang kasamahan imbes na si Bill. Matapos mabagsak ang lahat ng mafia boss at muling kinausap ni Bill si Taka na labis na humanga sa kanyang nagawa, habang papunta si Taka upang kunin ang kahon ay biglang naramdaman ni Bill ang panganib at sinabihan siyang magtago, isang taong nakabalot ng invisibility cloak ang biglang sumugod at inatake si Bill. Sa kabutihang palad ay nagamit ni Bill ang kanyang ether flow upang matukoy ang kalaban at binaril ito upang matanggal ang cloak. Lumitaw ang kalaban na nakasuot ng isang napakalaking mecha armor at humanga si Bill, kaso kinilala ito ni Taka bilang isang 4th generation mag-ino gear na hindi dapat hawak ng mga mafia. Sinabihan niya si Bill na tumakas dahil hindi niya ito kaya, pero nagpasya si Bill na harapin ito at nagpalitan ng putok at atake ang dalawa. Sa kabila ng bilis at liksi ni Bill ay hindi pa rin sapat ang kanyang dark magic upang pabagsakin ang mecha. Gusto niyang subukan ang kanyang hangganan kaya tinawag niya ang kanyang espada. Tumugon ang mecha sa pamamagitan ng pag-convert sa kanyang baril upang maging espada at naglabas ng matinding init mula sa katawan nito. Nagbanggaan sila ng kanilang mga espada na halos wasakin ang sahig at sa kanilang matinding laban, biglang ginamit ng mecha ang buong lakas nito at naputol ang braso at ulo ni Bill. Ipinagbigay alam ng operator ng mecha sa kanyang headquarters na matagumpay niyang na-eliminate ang kalaban. Habang nakahiwalay ang ulo ni Bill ay bigla itong nagsalita na agad niyang inayos ang kanyang mga sugat at sinabi sa mecha na magaling itong lumaban, ngunit malinaw na kulang ito sa karanasan. Bilang gantimpala para sa magandang laban ay nagpasya si Bill na gamitin ang kanyang tunay na sandata at isang madilim na espada na kayang pumatay kahit sa mga Diyos. Nang makita ito ay natakot ang driver ng mecha at di nagtagal ay mabilis na pinutol ni Bill ang mga bahagi ng mecha upang hindi na ito magamit. Pagkatapos nito ay binabalak niyang kausapin ang driver subalit bago pa siya mahuli ay nagpakamatay ito, dumating si Taka na tumatakbo at sinasabing halos mamatay siya sa takot nang makita niyang naputol ang ulo ni Bill, tumawa lang si Bill at sinabing walang problema doon. Napansin ni Taka ang logo ng IG sa mecha at napagtanto niyang mas komplikado at mapanganib ang sitwasyon kaysa sa una niyang akala. Tinanong ni Bill tungkol sa maliit na kahon at sinabi ni Taka na isa itong storage device para sa datos na gustong makuha ng kanyang kliyente. Iginiit pa niya na hindi naman siguro masama kung sisilipan nila ito at binuksan nila ang kahon at tumambad ang isang listahan. Nakilala ni Bill ang mga pangalan sa listahan at puro ito mga tauhan niyang lahat na mga immortal. Sa kabutihang palad ay wala ang pangalan ni Makina. Napagdesisyonan ni Taka na tawagan ang kanyang kliyente upang itanong kung ano ang ibig sabihin ng listahan, kaso hindi nito sinasagot ang tawag kaya't napagpasyahan nilang puntahan ito sa opisina nito. Sa kanilang pagdating ay ginamit ni Taka ang kanyang hacking skills upang makapasok sa gusali. Habang nasa elevator ay nag-volunteer si Bill na siya na ang pipindot ng mga button dahil gusto niya ito. Tumawa si Taka at sinabing maghanap siya ng mas magandang libangan at dahil sa pagiging maingat ng kliyente,
kailangang sundan nila ang tamang sequence ng mga floor bago makarating sa ika-13 palapag na kung saan ito nakatira. Pagdating doon ay sinabihan ni Taka si Vel na maghintay habang siya ang tatawag sa kliyente, pero napansin ni Vel na lahat ng traps ay na-deactivate na kaya't naglakad siya papunta sa apartment. Nang katukin nila ang pinto ay hindi sumagot ang kliyente. Nang buksan nila ito ay nakita nilang patay na ito at natuklasan nilang ang kliyente ay ang parehong lalaking pulubi na minsang nakausap ni Vel habang naghahanap siya ng trabaho. Sinabi ni Taka na mahilig magpanggap ang kliyente bilang pulubi para makakalap ng impormasyon at sinuri ni Vel ang mga sugat nito at tinansyang 1 linggo nang patay ito. Napansin niyang malamig at may plano ang pagpatay at malinaw na isang hitman ang tumapos dito. Sinabi ni Taka na maaaring ang layunin ng hitman ay sirain ang impormasyong hawak ng kliyente at habang iniisip kung ano ang susunod nilang gagawin, nakita ni Taka ang isang laptop sa isang tagong drawer. Sa kanilang gulat ay hindi ito nangangailangan ng password at karamihan sa mga files ay sira na. Napansin ni Vel ang kakaibang pattern sa ayos ng mga files at nang ipaliwanag niya ito kay Taka ay mabilis itong nakahanap ng paraan upang ma-access ang data. Binuksan nila ang isang video na pinamagatang The Immortal Furnace. Sa video sinabi ng kliyente na kung pinapanood mo ito ay patay na ako, inilahad niya na ang kasaganaan ng lungsod ay nakabatay sa isang napakalaking kasamaan, ang ether reactor na nagpapagana sa lungsod ng Shinjuku ay kumukuha ng enerhiya mula sa ether lines ng lupa at ginagawang kuryente at datos. Ngunit dahil kulang ang ether lines sa Shinjuku ay kinukuha nito ang kakulangan sa enerhiya sa pamamagitan ng pagsunog sa kaluluwa ng mga immortal gamit ang madilim na mahika at ipinagbabawal na mga ritual. Ang proyekto ay tinatawag na Immortal Furnace at ang kumpanyang Il ang nasa likod nito. Sa lihim na proyekto ay itinatrato ng Il ang mga immortal bilang panggatong at ang unang immortal na ginawang firewood ay si Zinal, isa sa 6 na madilim na alagad ng Demon Lord at simula noon, marami pang immortal ang sinunog at ang Immortal Hunt ay bahagi lamang ng plano ng Il upang makuha ang kanilang mga biktima. Natuklasan ni Emmy ang ginagawa ng kliyente at nagpadala ng mga assassin para patayin siya kaya't napilitan siyang magtago, ngunit nagpatuloy siya sa pagkalap ng impormasyon at nalaman niya na nagbebenta ang mga mafia boss ng listahan ng mga immortal sa kumpanya upang gawing bagong batch ng firewood. Ito ang dahilan kung bakit inutusan niya si Taka na kunin ang listahan at sinabi ng kliyente na alam niyang kung ma-shutdown ang Immortal Furnace, titigil ang buong lungsod sa paggana at gayunpaman ay naniniwala siyang ito ang tamang gawin, ngunit wala siyang gaanong pag-asa na may makakapigil sa kasamaan at maililigtas ang mga immortal. Sa kanyang opinyon ang tanging makakagawa nito ay ang hari ng mga immortal kaso hindi siya sigurado kung umiiral pa ito. Nanginginig si Taka sa galit matapos mapanood ang video pero nanatiling kalmado si Vel at sinabi niya kay Taka na mag-step back at hayaan siyang pangunahan ang kasong ito dahil baka mapatay siya bago pa makagawa ng anuman, tulad ng nangyari sa kliyente. Dagdag ni Vel na ito ay problema ng mga immortal at bilang kanilang hari ay tungkulin niyang malutas ito. Pumayag si Taka sa desisyon ni Vel at nagpasya rin si Vel na ipaalam kay Maki na ang tungkol sa Immortal Furnace. Sinubukan niyang tawagan ito gamit ang telepathy pero laking gulat niya nang hindi ito sumagot at nag-alala siya na baka nasa panganib din ito. Samantala, isang drone ang nag-espy sa apartment ni Makina at safe pa rin siya sa loob ngunit wala siyang kamalay-malay sa paparating na panganib, habang iniisip niya kung ano ang lulutuin para sa hapunan at doon ay biglang may nag-doorbell. Nang buksan niya ang pinto ay tumambad ang pangit na mukha ni Marcus. Agad niya itong binanatan ng kanyang pinakamalakas na magic spell na nagpalipad dito palabas ng bahay na hindi man lang nasaktan si Marcus at sinabing, ganito ba ang pagbati mo sa isang matagal ng kaibigan? Lumabas si Makina ng bahay na suot ang kanyang demonic battle armor at sinabihan si Marcus na tigilan ang paglalaro dahil alam niyang nandito ito para wasakin siya. In-offline niya ang kanyang pamilya bago ito atakehin at nagpasabog siya ng magic spell sa paanan ni Marcus. Ngunit madali itong nakaiwas at gumanti gamit ang blood swords at doon ay gumamit si Makina ng magic arrows bilang kontra na nagpatigil sa pag-atake ni Marcus. Sinabi ni Marcus na tila pareho sila ng lakas ngunit biglang tumalon si Makina mula sa ulap ng alikabok at hinawakan ang kamay ni Marcus bago ito makakilos. Nilagyan niya ng spell ang pulso nito at pinasabog ito dahilan upang lumipad ang braso ni Marcus, kaso agad itong na-regenerate at gumamit ng mas advanced na blood sword spells. Inuulan niya si Makina ng mga atake pero nagamit nito ang magic barrier para protektahan ang sarili.
Gayunpaman may mas marami pang plano si Marcus at pinasabog niya ang lahat ng blood swords gamit ang isang snap, na nagdulot ng malawakang pagsabog sa buong lugar. Nanatiling ligtas si Machina pero inis na sinabi na dapat kumuha na siya ng fire insurance at dagdag pa niya na ipapadala niya ang invoice ng nasira niyang bahay sa IMI. Isang boses ang nagsabing ipadala na lang ito direkta sa address ng CEO at biglang lumitaw mula sa usok ang sekretarya ni Marcus at inatake si Machina. Buti na lang at nagamit niya ang illusion spell upang iwasan ang espada ng sekretarya at dahil alam niyang hindi darating si Marcus ng mag-isa, paalisin na sana niya ang sekretarya gamit ang isang malakas na spell, ngunit ginamit ni Marcus ang espesyal na abilidad ng kanyang pamilya upang i-disrupt ang spell nito. Naguluhan siya at gamit ang pagkakataong iyon ay sinaksak siya ng sekretarya mula sa likod at pinapadapos sa lupa. Nawalan ng lakas si Machina at hindi makakilos at pinuri ni Marcus ang sekretarya at sinabing mahusay ang ginawa nito. Sinermonan siya ng sekretarya dahil sa pagiging tanga nito at hindi agad pinutol ang pamilya ni Machina. Tumugon si Marcus na hindi niya palampasin ang pagkakataong ito at tumayo siya sa harap nito na sa kabila ng pagkatalo ay nagbitiw ng sumpa laban sa kanya. Habang nakatapak sa kanya ay sinabi ni Marcus na tinanggal na niya ang kapangyarihan ni Machina sa pamamagitan ng pag-shutdown ng kanyang pamilya. Nagulat siya dahil ang kanyang pamilya ay isang standalone variety at naka-offline kaya't imposible itong mahak at ngumiti si Marcus at sinabing imposible para sa iba pero ako ang lumikha ng pamilya. Ipinahayag niya na ginagamit niya ang isang prototype mula sa eksperimento ng kanyang kumpanya para pilit na i-disable ang pamilya nito. Malakas na idineklara ni Marcus na siya ay invincible sa kapangyarihan ng teknolohiya. Tinanong siya ni Machina kung bakit niya ito ginagawa at sinabi ni Marcus na gusto niyang maging isang tunay na Demon Lord. Dagdag pa niya ang paggamit ng puwersa para mangibabaw ay isang barbaric. Ang kailangan ko lang ay kumpletong kontrol sa impormasyon at teknolohiya at mapapasakin ang mundo. Pinagtawanan niya si Machina sinasabing magiging mas malakas siya kaysa kay Vil. Napanood lang ni Machina ang lahat habang siya ay dinadala ni Marcus papunta sa Immortal Furnace na hindi magawa kundi umiyak, samantala ay dumating si Vil at Taka sa lugar ngunit tanging mga naabo at wasak na gusali ang kanilang nakita at ang nag-iisang bagay na nakaligtas ay isang PS4 controller, na nagpapaalala kay Vil ng mga sandaling pinagsaluhan nila ni Machina. Sinampal siya ni Taka upang ibalik ang kanyang focus at sinasabing kailangang hanapin nila si Machina bago pa mahuli ang lahat. Walang ideya si Vil kung paano nila ito gagawin ngunit sinabi ni Taka na ipaubaya ito sa kanya at tinuro niya ang isang drone at ipinaliwanag na maraming delivery drones sa lungsod, kaya niyang i-hack ang kanilang mga servers upang makita ang mga footage na naitala nito. Sa hackang ni Taka ay nakita nila ang mga larawan ng pagsabog na dulot ng mga magic attacks at natagpuan din niya ang larawan ni Marcus na papasok sa bahay ni Machina. Kasama ang sekretaryang nagtatago sa ibaba at nagpadala si Taka ng slideshow kay Vil na nagpapakita ng eksaktong nangyari at ang huli ay si Marcus at ang sekretarya niya na dinadala si Machina papunta sa bawal na bahagi ng ether reactor. Napuno ng galit si Vil at pinasalamatan si Taka bago magtungo sa reactor at pinigilan siya ni Taka. Sinabing masyadong mapanganib ang lugar na iyon dahil maraming mecha soldiers ang nagbabantay na idinagdag niya na kung may kasama si Vil, magiging mas madali ang laban. Biglang naalala ni Vil si Graham at isang tao na maaaring magbigay ng lakas na kakailanganin niya. Agad na pumunta si Vil upang kausapin si Graham ngunit malamig ang pagtanggap nito at ayaw siyang kausapin at doon ay nilunok ni Vil ang kanyang pride, napaluhod at nakiusap kay Graham na tulungan siya. Nagulat si Graham sa ginawa ni Vil ngunit nakinig sa kwento nito at nang muling hilingin ni Vil ang tulong. Sinimulan ni Graham na bilangin ang mga kasalanan niya at sinabi niya na siya at ang kanyang Immortal Army ay naghasik ng digmaan saan man sila magpunta, pumatay ng milyon-milyon at ngayon ay yumuyuko siya sa harap ng kanyang dating kaaway. Tinanong ni Graham si Vil kung iniisip niyang sapat na ito para makuha ang kanyang tulong. Sinabi rin niya at handa ka bang patigilan ang Immortal Furnace at wasakin ang kapayapaan ng lungsod para lang sa isang babae. Tumayo bigla si Vil at sinabing ang mahina lang ang gumagawa ng ganitong klaseng desisyon. Idineklara niya na ililigtas niya si Machina at pagkatapos ay lulutasin ang mga problema ng lungsod, dahil balang araw ito ang magiging teritoryo niya bilang Demon Lord at napahanga si Graham sa sinabi ni Vil. Tumayo ito at binanggit na akala niya'y matagal nang namatay ang kanyang pagiging bayani, ngunit tila may natitira pang apoy sa loob niya.
Bumababa si Graham sa hagdan at iginiit kay Vil na hindi siya tumutulong sa isang Demon Lord kundi sa isang random na babaeng nakidnap. Ganito ang dapat ginagawa ng isang bayani at sabi niya, inaabot niya ang kamay ni Vil at sinabing hindi ko akalain na darating ang araw na ang bayani at ang Demon Lord ay magtutulungan. Nakakarating sila sa isang tila pangkaraniwang bahagi ng lungsod dahil ayon sa datos ni Taka ay may shortcut dito patungo sa furnace. Binuksan ni Taka ang pintuan para sa kanilang ngunit natuklasan nilang ang daan ay idinisenyo na parang isang dungeon, napagtanto nilang masyadong maraming oras ang kakailanganin upang malalampasan ito. Walang detalyadong impormasyon si Taka tungkol sa dungeon at bagaman eksperto si Vil sa paggawa ng mga dungeon, si Graham naman ang sanay sa paglusot sa mga ito at ginamit ni Graham ang kanyang kasanayang automapang, upang agad na iskan ang buong dungeon gamit ang mahika at gumawa ng isang minimap. Nagulat si Vil sa bilis ng proseso at sinabi ni Graham na ito ay isang orihinal na spell na ginawa niya noong naging sawa na siya sa paggalugad ng mga dungeon bilang isang adventurer. Naiinis si Vil at tinanong kung paano niya nagawang baliwalain ang lahat ng pinaghirapan ng mga dungeon maker. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo kaya't napuno si Taka at sinigawan silang tumigil at mag-focus na sa paghahanap kay Makina. Natapos agad ng automapang ni Graham ang trabaho nito at sinabi niyang walang traps o kalaban sa daan, kaya't gagamitin nila ang pinakamaikling ruta. Habang abala si Taka sa isa pang proyekto na may kaugnayan sa impormasyon mula sa bahay ng kliyente, kinakabahan siyang baka hindi niya ito matapos bago mahanap ni Vol si Makina at hiningi niya kay Vol na bigyan siya ng oras, ngunit sinabi ni Vol na may tiwala siya na magtatagumpay si Taka sa tamang panahon. Samantala ay sumakay sina Vil at Graham sa elevator papunta sa Immortal Furnace at dahil sa pagbabago ng ether density, naputol ang kanilang koneksyon kay Taka at ginamit ni Graham ang pagkakataon para makipag-usap ng masinsinan kay Vil. Sinabi niya na mas lumakas si Vil ngunit sumagot si Vil na iyon ay sarkastiko dahil nasa pinakamahina siya ngayon. Ipinaliwanag ni Graham na ang tinutukoy niya ay ang lakas ng karakter na ang isang mahina ay hindi magpapakumbaba upang iligtas ang kanyang mga tauhan. Naniniwala si Graham na iba na si Vil ngayon kaysa noong huli nilang laban at ito ay isang positibong pagbabago. Pagdating sa huling destinasyon at pumasok sina Vol at Graham sa gusali ng furnace at nakita nilang naghihintay si Kino ang sekretarya ni Marcus, samantala ay nasa loob ng furnace room si Makina na nakagapos at hinarap ni Marcus ito at binanggit niya na bakit ka nagagalit, may pagkakataon kang makita ang isang dating kaibigan. Sinumpa siya ni Makina na sinasabing wala siyang karapatang tawagin siyang kaibigan. Binaliwala ni Marcus ang sinabi ni Makina at ipinaliwanag na nasa harap sila ng Immortal Furnace, isang makina na gumagamit ng ritual magic upang gawing ether ang kaluluwa ng mga immortal at ipasok ito sa reactor na nagpapagana sa lungsod. Halos sumabog sa galit si Makina habang pinoproseso ang narinig at ang kanyang buhok ay naging pula at naglabas siya ng malakas na magic power kahit na siya'y nakakadena. Ngunit hinaharangan ni Marcus ang lahat ng kanyang atake gamit ang isang barrier. Ipinaliwanag ni Marcus na ang Immortal Furnace ay hindi lamang sumisira ng katawan ng isang immortal kundi pati ang kanilang kaluluwa, na nangangahulugang mawawala sila ng tuluyan at sinabi rin niyang ang unang immortal na ipinasok sa furnace ay si Zinal, isa sa 6 na madilim na alagad. Nagsiklab ng galit si Makina at nangakong papatayin si Marcus anuman ang mangyari. Ngunit sinabi ni Marcus na wala siyang pagkakataon dahil siya ang susunod na gagamitin bilang panggatong para sa lungsod. Sa labas ay hinarang ni Kino sina Vil at Graham at sinabihan niyang hindi niya inakalang darating ang Demon Lord dito, lalo na't may kasama pa siyang bayani at binanggit ni Graham kay Vil na siya na ang bahala kay Kino at siya'y magtungo na sa loob. Nagyayabang si Graham na kahit wala na siya sa kanyang kasikatan ay madali para sa kanya ang talunin si Kino. Na aniya ay dapat nagluluto na lang sa kusina kaysa humahawak ng espada at sinasaway siya ni Vil sa kanyang misogynistic na komento, sinasabing si Kino ay maaaring kasing galing ni Zinal sa espada. Ngunit kampante si Graham na binanggit na magiging child's play ito, binunot niya ang kanyang kalawangin na espada na ikinainsulto ni Kino, at agad siyang sumugod at umatake at sa parehong galaw ay sinubukan na tamaan si Graham. Naharangan ni Graham ang atake at ginamit ni Vil ang pagkakataon upang tumakbo papasok sa loob. Sinubukan ni Kino na habulin siya at lumitaw si Graham sa harapan ni Kino at itinulak siya pabalik gamit ang malakas na pag-ikot ng kanyang espada, habang tumalon pababa si Vil at binanggit niya kay Graham na huwag mamatay sa laban,
Tumawa si Kino at sinabing matagal nang natapos ang panahon ni Graham at gagawin niya itong bahagi ng nakaraan. Bigla siyang nag-activate ng spell na parang domain expansion at sa liwanag nito ay nabulag si Graham. Sinamantala ni Kino ang pagkakataon upang salakayin siya na dahilan upang tumama si Graham sa dingding sa likod at sa kabila nito ay hindi siya nasaktan. Napansin ni Graham na suot ni Kino ang isang mag-ino gear at kinumpirma nito na ito ang bagong henerasyon ng armor na ginagawa ng kanilang kumpanya. Ipinagmalaki ni Kino na ito ay mas magaan na mas maliit at mas makapangyarihan, at mas efficient kaysa sa naunang bersyon ng mecha armor. Naiinis si Graham sa sales pitch ni Kino ngunit napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay matapos tamaan ng atake nito. Bigla siyang sinugod ni Kino at sinimulang itulak pababa ng gusali at iginiit nitong dapat magpasalamat si Graham, dahil magiging mahalagang test data siya para sa kanilang bagong teknolohiya. Sinabi ni Graham na tigilan na ni Kino ang kasasabi ng mga bagay na walang kwenta at sumugod si Kino at inihampas si Graham palayo, sinasabing luma na ang lahat ng gamit niya na mula sa kanyang armas hanggang sa kanyang pamilya, habang siya naman ay may pinakabagong teknolohiya. Tumugon si Graham na mag-usap na lang tayo kapag nanalo ka na, ngunit bigla siyang sinalakay ni Kino mula sa likuran gamit ang isang white lightning attack. Nagawa itong harangin ni Graham at napansin ang pattern sa atake ni Kino at kailangan niyang i-sheath ang espada bago maibalik ang kapangyarihan nito. Sinabi ni Graham na bagaman malayo na ang narating ng teknolohiya mula noong huli siyang lumaban, hindi pa rin ito sapat upang talunin siya at sinipa niya si Kino palayo at sinabi niyang napansin niya ang sekreto nito. Kailangang i-sheath ang espada pagkatapos ng bawat atake upang buhayin ang kapangyarihan. Pinuri ni Kino ang kanyang obserbasyon subalit ipinaliwanag na hindi sapat ang pagiging matalas tulad ni Sherlock Holmes upang manalo. Muling nag-sheath si Kino ng espada at sinabing kahit alam ni Graham ang lihim nito ay hindi pa rin siya magtatagumpay. Muling sumugod si Kino at si Graham ay umatras habang hinarang ang bawat atake. Sinubukan ni Kino na baguhin ang kanyang estratehiya at umatake mula sa likuran, ngunit napigilan din ito ni Graham at nagkaroon ng pagkakataon si Graham nang bumagsak ang espada ni Kino sa lupa. Tinapakan niya ito upang pigilan si Kino at agad siyang gumamit ng earth-based spell upang salakayin ito ng rock spikes, ngunit tinadtad lamang ni Kino ang mga ito at sinasabing walang silbi ang mga iyon laban sa kanya. Sumubok si Graham ng ice magic upang i-freeze si Kino ngunit natunaw agad ito. Tumawa si Kino at binanggit na walang kwenta ang lahat ng atake ni Graham pero bigla siyang sumugod at sa malapitan, ginamit ni Graham ang espada niya upang harangin ang atake ni Kino at kasabay nito, nagbitaw siya ng isang fireball sa malapitan na dahilan upang maitulak si Kino paatras. Kahit tinamaan ng malakas na atake ay nanatiling buo ang kanyang armor, napangiti si Graham at iginiit na ang mga tactics na ginamit ko sa iyo ay mula pa 500 taon na ang nakakaraan, at gumana pa rin ito laban sa iyo kahit gaano ka pa kamoderno. Galit na galit si Kino at sinugod si Graham nang walang ingat at sa pagkakataong ito, nagawa siyang tamaan ni Graham at sinimulan ni Kino ang kanyang pinakamakapangyarihang atake at nagdeklara na ang kalawangin niyang espada ay hindi kayang pigilan ito. Tumawa lang si Graham at iginiit na kalawangin man ang kanyang espada ngayon, habang may tao na nangangailangan ng bayani ito ay muling magliwanag. Tinawag niya ang kanyang espada upang magising mula sa pagkakahimbing at isa-isang nawala ang mga magic cells nito, at lumitaw ang tunay nitong gintong anyo at masdan niya ang kapangyarihang ito, sabi ni Graham kay Kino at itong espada na ito ang tumalo kahit sa Demon King. Sa kabila nito ang buong kumpiyansang sumugod si Kino ngunit pinakawalan ni Graham ang makapangyarihang slash gamit ang gintong kapangyarihan ng kanyang espada. Napuno ng gintong liwanag ang buong lugar at nang mawala ito ang espada ni Graham ay nawala na ang kapangyarihan at ningning nito. Napaluhod si Kino at hawak ang kanyang sugatan na balikat at pinuri ni Graham ang armor nito, sinabing kahanga-hanga dahil kinaya nito ang isang atake mula sa kanya, ngunit naglaho ang armor ni Kino na naiwan na lamang hawak ang balikat niya. Tinanong niya si Graham kung bakit siya natalo. Umupo si Graham sa harap niya at napatanong kung bakit siya ang nanalo. Sinabi ni Kino na pareho lang iyon ngunit tumawa si Graham at ipinaliwanag na nanalo siya dahil sa karanasan at dagdag pa niya, masarap ang pakiramdam na gumawa ulit ng isang makabayani na gawain pagkatapos ng matagal na panahon. Tinanong ni Kino kung hindi ba siya pupunta upang tulungan si Vil at confident na sinabi ni Graham na kaya ni Vil ang laban niya. Sinagot ni Kino na hindi matatalo ni Vil si Marcus at ipinaliwanag niyang masyadong malakas si Marcus.
at wala si Vil ng pamilya kaya't wala siyang laban. Sinabi pa niya na kahit siya ay hindi niya kayang labanan si Marcus nang walang tulong ng kanyang mecha. Tumawa si Graham at binanggit na minamaliit mo ang Demon Lord kung iniisip mong pupunta siya kay Marcus nang walang plano. Bigla niyang naalala na siya lamang ang natitirang tao sa mundo na nakakita sa trump card ni Vil. Tumawa siya na kapag nakita iyon ni Marcus ay tiyak na matatakot ito at iiyak na parang bata. Hindi maintindihan ni Kino ang sinasabi ni Graham kaso tiniyak nito na mananalo si Vil. Hindi nasiyahan si Kino sa sagot niya at tinanong kung balak ba siyang patayin ni Graham. Tumugon si Graham at walang dahilan para patayin niya ito at hindi naman nasa kondisyon para lumaban, at ang trabaho niya lang ay hayaan si Vil na makarating sa babae niya. Biglang may umatake mula sa itaas ngunit mabilis na nakagawa si Graham ng magic barrier upang protektahan ang sarili at si Kino. Bumababa ang mga mecha na umatake at nagulat si Kino dahil ang mga ito ay mula sa kanyang kumpanya. Napagtanto ni Graham na sinusubukan ng kumpanya ni Kino na alisin silang dalawa. Tumayo siya at handang lumaban muli at napasabi sa sarili na mukhang kailangan niyang maging bayani ulit, samantala sa furnace room ay sinasakal ni Marcus si Maki na malapit sa furnace at ipinaliwanag niyang kailangan na lang niya itong ihulog at ang furnace ang bahala na tumapos, gagawing enerhiya ang kaluluwa nito para sa lungsod. Habang nahuhulog si Maki na ay naisip niya si Vil at ang kanyang hindi nasabi na pagmamahal dito, ngunit biglang may bumagsak mula sa itaas at isang madilim na anino na sumagip sa kanya. Nang iminulat ni Maki na ang kanyang mga mata ay nakita niyang hawak siya ni Vil at ngumiti ito at sinabing, nandito ako para iligtas ka. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.